Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. This video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Aries. So kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon, and Rising mo, sa dulo po ng video, we have a link for this para mapanood mo. This is for April 14 hanggang 20. At tandaan na readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Sa mga, in-invite ko rin pala kayong lahat po na i-click nyo po yung join button sa baba. And it will allow you po magkaroon kayo ng access sa ating mga exclusive and extended videos at mga additional perks. I think nakita nyo na po yun. Nagbibigay tayo ng free readings natin sa mga members. Ayan. Join ka lang. For private readings, spellworks po, tsaka daily horoscope, message po kayo sa page natin. Ang admin po natin tutulungan po kayo. At kung gusto niyo po mag-donate, you can use po yung thanks button sa baba. Okay, so Aries, how are you? So we have here is the King of Cups and higher power. Control is very important din sa'yo, no? Nandun na gusto mo na you are able to control things around you. Gusto mo na yung tipong alam mo yung mga kaganapan or meron kang malaking influence sa mga nagaganap. Pero a lot of you feel na parang nawawalan kayo ng control sa mga ganap sa buhay, sa mga nangyayari, sa mga actions. Huwag kang magpapa-affect. That is normal. Sabi nga ng isang movie na napanood ko, sabi nung antagonist, o yung kontrabida sa Tagalog, there are only two things in this world na kaya mong kontrolin. Iniisip mo, reaction mo. Work with it. Yun yung sinasabi sa'yo ng cards. Hindi sa lahat ng oras, you will be in control. There will be moments that the universe will allow others to be in control. Ito yung pagbabalance ng universe. This is the universe giving everybody the opportunity to also have, to lead and also to influence as well. So, give and take tayo. Aries. So, huwag kang masyadong apektuhan doon sa mga bagay na yon. But this is what you're yung crossing card mo. Si Seven of Wands, tsaka si Round and Round. Okay, so, andun kasi na, if you will not let go doon sa pattern na yon, magiging ano ka lang, ulit-ulit yung mga mangyayari sa life mo. Alam mo yung parang, sabihin na natin breakfast, parang ganun, magiging natin parang itlog for breakfast. Tapos, adobo for lunch. Then, sabihin natin na chop suey for dinner. Paulit-ulit na ganun. Do you think mag-e-enjoy ka? Of course, andoon yung gusto mo din ng ibang timplada. Baka gusto mo ng sinigang na baboy, or nilagang baka, or gusto mo ng sopas, at ginugutom ko sa gili ko. But, that's the point eh. Sinasabi dito ng dalawang card mo, you need to break out of that cycle. Kaya nga, eto na yung point naman. Kasi ang dami mo rin mga frustrations. Parang, ay, hindi na nangyari to. Hindi na naman sumunod. Let others lead. Let others do the job. Kasi may mga season tayo eh. Maybe it's your season right now na medyo kumalma-kalma ka. Or or andun yung season na ikaw yung gagawa, ikaw yung magli-lead. So, it's a cycle. Not all the time papagurin ka ng universe to do the things continuously. Ito yung moment na hindi ka naman sasagarin ng universe na, ay naku, si Aries lagi ganyan. Kasi total natural leader siya, blah, blah, blah. You also need to have time para binibigyan ka ng universe ng time na medyo huminga. It's time to breathe. Inhale, exhale. Masyado ka ng, nasa-stressed. Now, your desire card here, diba? It's a Page of Pentacles and si card of the Young. So, this card kasi, it also gives out an Aries energy eh. Alam mo yung pinapala sa'yo ng card din na sa sobrang gusto mo nag-lead, you forgot to also lead yourself. It's about self-discipline. It's about focusing on your needs. And doon na, kailan ba yung huling oras na binigyan mo ng pagkakataon na yung sarili mo naman yung nagiging center ng mga bagay.
when was the last time na ikaw naman yung nabigyan ng pagkakataon para maging sentro, maging bida sa sarili mong kwento. Kasi andun yung point, ito na yun eh. Kasi as a leader, most of the time, leaders, yes, at sa front line sila, nakikita sila. But the thing is, ginagawa nila yung mga bagay na yun, yung responsibilities nila, yung duties nila, bilang isang leader, para sa iba. Time to lead yourself. Time naman na gawin mo yung duties and responsibilities mo sa sarili mo. Time naman na ikaw naman yung sentro ngayon. Ikaw naman yung bida sa sarili mong kwento. Your foundation kasi, we have here is the Four of Cups and the Milk and Honey. So, ang dami sa inyo self-sacrificing pa. Diba? Andoon na mas pinipili nyo masaktan para sa ibang tao. Pero, are you doing that for yourself? Hindi, magandang question din eh. May gumagawa ba nun para sa'yo? May sacrifice ba na sarili na para sa'yo? Meron ba yung through thick and thin nagsistay para sa'yo? Kung meron, congrats! You found a valuable treasure in a form of a tao. Kung wala, think twice. Bakit mo ginagawa ito para sa iba? Bakit kailangan sila lagi yung main character? Walang masama na ikaw yung maging main character at this point. Walang masama na ikaw naman yung kukuha ng lahat ng spotlight. Kasi deserve mo yun. Karapatan mo yun at kailangan mo din yun. Yung sa past mo kasi, influential past mo, is the Four of Swords, tsaka si Truth Be Told. So, well, naiintindihan ko naman na bakit kayo naging ganun. Kasi someone from your past also did that. Ginawa ka importante, ginawa ka sigurong prinsipe or ginawa kang prinsesa, ikaw yung inuuna. And what I'm seeing here, it is a fatherly energy kasi. It could be your biological father, o sabihin natin na naging ama-amahan mo, o andoon na parang siguro older male figure na naramdaman mo yung yung fatherly energy sa kanya. Or it could be also a female person, pero andoon na ang ginagampanan niya is parang ama sa buhay mo. Nakita mo kasi, naramdaman mo. And andoon yung urge mo na gusto mong ipasa to. Gusto mo na iparamdam kasi alam mo it's good. It's right. Na tama yun. Magandang example. It's a good way to celebrate yung life ng mga taong o ng taong to sa buhay mo. Pero not to the extent naman, nakakalimutan mo naman yung mga basic mong pangangailangan in terms of your emotions, in terms of maybe sa physical, emotional, mental, in all aspect, even your financial and spiritual. This is a moment na kailangan mong bigyan ng pagkakataon yung sarili mo na be kind to yourself. Now, ano ba yung possible future na ikaw? So, we have here is the Queen of Cups and Soulmates. Well, a lot of you guys in the House of Aries, Sun, Moon, Rising, it's either moment nyo muna ngayon para maging single, o moment nyo muna para mag-solo, o moment nyo muna mag-detach sa mga tao. May self-healing kayo gagawin eh. Meron kayong deep level healing or sa ibang term, inner healing na gagawin sa sarili nyo. And some of you might be driven na para mag-seek kayo ng help para mas ma-process to ng maayos. That's not a problem. Kung yung makakatulong, hayaan mong give into it. Pero kung andoon, nanilid ka ng universe to face it alone, yung sasabing battling your own demons, go. Huwag mo nang patagalin kasi masasayang yung oras kung hindi mo gagawin yun. So, kung naka-resonate ka by the way sa readings natin, invite kita, i-click mo yung join button sa baba para maging member at magkaroon ka ng access sa ating mga extended readings and other benefits and exclusive videos. Pero ngayon, tuloy mo natin yung reading mo. So, ano ba yung physical environment mo? We have your community and the star. Ang nakakaloka naman sa inyo right now, yes, you're surrounded by people.
Andoon na may mga tao kang matatakbuhan, may nalalapitan ka, pero andun yung feeling, hindi mo alam kung saan ka pa rin pupunta. Kung alam mo yung movie na Evita, may kanta dun eh. Bakit ko kantahin kasi baka makapiright ako. Basta yung lyrics niya, where do we go from here? Where do we keep our passions alive? Tapos, ayan, deep in my heart, I can see the things I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Parang ganun yung lyrics nung tinatahak mo ngayon eh. So, andito yung, it's very good as well. Ay, may pusa. Importante din na bigyan natin ng chance to lead ourselves. Na ano ba yung desire mo? Ano ba yung gusto mo? Oo, mag-good na iniisip natin yung kapakanan at gusto ng iba. Pero, is it at your expense? Kailangan ba laging self-sacrificing? May tawag dun eh, messianic complex. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng oras, ililigtas mo yung mga tao sa paligid mo. Yung pinaka-example na bigay ko sa'yo is yung ginawa ko dati. When I was working sa BPO, ako yung binigyan ng chance na, ako yung binigyan na, mag-ayusin yung schedule. Since wala ngang way para bigyan ng, kumbaga, for performance, ibe-base sana. Pwede naman ako pumili ng pinakagusto ko sked. Kasi ako lang, nagmaganda, feeling lideran. Binigay ko muna sila mag-decide. So, ending napunta sa akin yung pinakapangit na sked. Ang pasok ko, alas 3 ng hapon, labas ko alas 12 ng gabi, na wala na ako masakyang jeep pa uwi. Galing, diba? Sana kinuha ko na lang yung 12 ng hapon hanggang 9 ng gabi. Naging tao pa ako for some time. Emotion environment mo. We have here to be fair in the world. Alam mo, yun nga. You need to be also balanced. Kasi you're asking for fairness, you're asking for justice, gusto mo na paboran ka naman. Pero ikaw naman din kasi, binibigay na sa'yo ng universe yung mga aspects na to, binibigay na sa'yo yung opportunity, pinapasa mo pa rin sa iba. Kasi nga, andoon na, you're as a leader, di ba? Setting an example. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo ipasa yung opportunities mo sa iba. Kasi kaya nga may mga opportunities, hanggang specific yan na binibigay ng universe para sa'yo. Kasi kailangan mo. It will be part of a bigger picture. Kumbaga, sabihin natin, para sa pag-aaral, at prerequisite yung opportunity na yan para makaangyat ka doon sa next level. Kung wala yun, hindi ka makakaalpas, hindi ka makakalabas, hindi ka makaka-break out doon sa cycle na meron ka. So, it's good na ito na, at this point, being selfish is also a good thing. Hindi lahat ng selfish masama. Your hopes and fears, meron tayo ditong happy, tsaka the sun. Aris, medyo bawasan natin yung mga, yung basta masaya sila, masaya na rin ako. Yung basta okay sila, okay na rin ako. Oh, bakit kailangan i-sacrifice mo yung sarili mo? Hindi ba pwedeng, okay sila, dapat ako din okay. Hindi ba pwedeng medyo ayusin natin yung priorities natin? Nakasama ka doon, yung pangalan mo, ikaw, kasama ka doon sa priorities mo. Kung maaari nga, ikaw yung top priority. Tigilan natin na, masaya, that it brings us happiness, it brings us comfort, it brings us fulfillment, na yung mga tao importante sa atin, they are also happy. Pero, do you think magiging happy sila pag hindi ka okay? Do you think okay sila kung hindi ka happy? Of course, kung gusto mo buo talaga yung pagiging okay nila, gusto mo mabuo yung pagiging happy nila, you should also be good and you should also be happy. Gets mo? Sabay-sabay, wala may iwan. Kasi the possible future na ikaw, tuwa naman ako. We have your new life. Diba? Actually, ito yung pinaka-essence eh. New life and the 9 of Cups. Magiging bago to. Aaralin mo kung paano bigyan ng chance na ikaw naman yung magiging center of the attraction. Bibigyan mo yung sarili mo ng chance para ikaw, matuto na tumanggap naman from the universe without giving it or sharing it sa ibang tao. Pero ano ba to? Kasi shifting to ng emotions eh. Nagagawin eh. Kahit actually yung sa extended reading mong card, sa dito na eh.
Hindi ko pa, pwede ko, ibabasahin natin siya eh. Pero andoon na na there will be sacrifices na gagawin mo according to the Nine of Cups para ma-achieve mo to. So, kailan ba to mangyayari? At ano ba to mga sacrifices na gagawin mo? Let's check it sa extended reading mo. Para mapanood mo yon, i-click mo yung join button sa baba, and you will also have access to our benefits and other exclusive videos. And sacrifices? Okay, sige. Okay, so tanda natin yung mga readings there for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. Aries, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you sa extended reading. From Dominican Hill in Baguio City, you have a great day. I'll see you soon.